Gemini, hi! Welcome to Mr. Queen PH at titignan natin kung ano yung energies for you ngayong full moon in Sagittarius sa June 11, 2025 at 3:43 p.m. Philippine time. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, so for you, Gemini, ang full moon in Sagittarius is happening in your 7th house of relationships. So, some of you maaring meron kang i-reassess sa iyong connection ngayon, especially if this is a very serious commitment like marriage, seryosong boyfriend-girlfriend relationship, or even partnership like business partnership. You are thinking if you are still resonating with this person, kung talaga bang meron siyang naidadagdag na value sa buhay mo, no? Or this person is parang hindi na worth it. So, ikaw yung makakaalam yan, lalo na kung nararamdaman mo na parang walang pinatutunguhan yung inyong relationship. But if you are in a healthy relationship, maayos naman yung connection ninyo ng person mo, I see you bonding more, no? Maaring kayo ay magta-travel, going to different places, maaring yung iba sa inyo merong long distance relationship and you will try your best na maging open lagi yung communication ninyo para still updated kayo sa mga nangyayari sa inyo. Kasi yan yung isa sa challenge sa isang long distance relationship, yung presence ninyo sa isa't isa. Na syempre hindi na nga kayo madalas magkasama, hindi pa kayo mag-uusap, 'di ba? So, yun yung i-work out ninyo. At titingnan nyo kung worth it pa ba na i-work out yung relationship, worth it pa ba na ipagpatuloy, or kung kailangan ng palayain or i-let go ninyo ang isa't isa. Kasi maaring yung iba sa inyo, you are realizing na you want to prioritize yourself, you want na mag-focus ka muna sa improvement mo, lalo na kung nagiging distraction na sa'yo yung person mo or siya yung nagdadagdag ng toxic situation sa buhay mo. So, you are thinking kung talaga bang in alignment pa ba kayo sa goals ng bawat isa or sa energy ng bawat isa. Okay? And then, for some of you, maaring you will have, parang magkakaroon kayo ng open forum. And then parang you will open your heart sa isa't isa. Parang mag-uusap kayo ng masinsinan. Heart to heart talk, kumbaga. Kasi minsan yan yung kulang sa mga nasa relationship na, lalo na kung matagal na sila, wala na silang time for deep conversations. 'Di ba? So, if you have a partner, malaking tulong yung nagkakaroon kayo ng deep conversations, ano yung feelings ninyo for each other, or doon sa situation na meron kayo ngayon, you have to discuss, you have to listen as well. Kailangan rin open ka rin para makinig sa person mo and vice versa. 'Di ba? Para mag-work yung inyong relationship. Let's see what else. Yung iba naman, business partnership. Tingnan mo kung ano ba, may patutunguhan ba yung business ninyo, may nangyayari ba? Kasi kung wala, yung maaring magkakaroon kayo ng separate lives. Oo. What is the 7th house? 8 of Wands. And the Hanged Man. Yung iba sa inyo, nagdadalawang isip na kayo sa relationship na meron kayo ngayon. So, if you are in this situation, ang kalaban mo rin kasi rito yung sarili mo. Kung ano ba talaga yung gusto mo. Saan mo gustong makita yung sarili mo a few years from now, 5 years from now, 10 years from now. Is it still with this person? O gusto mo na mag-explore ng ibang bagay sa buhay mo? Oo. So, some of you meron talagang hindi na sigurado sa kanilang romantic connection ngayon. And now is the time for you to realize what you really want. Magkakaroon ka ng clarity around this time. So, what is the energy of the first house? Page of Cups. It's time to love yourself and focus on yourself. Page of Cups is about self-care, taking care of your needs. Some of you, maaring kayo nagiging emotional or magiging emotional around this time kasi nare-realize mo na puro
puro partner mo na lang pala ang focus at attention mo, nakalimutan mo na yung sarili mo. 'Di ba? Lalo na if you are already married, may kids na kayo, syempre mas maraming responsibilities. Oh my goodness. Oh, see? You have the Tower and the Queen of Wands. You are breaking free. Oh my God, Gemini, you are breaking free from a situation, especially relationship that is no longer serving you. Gusto mo ng kalayaan. Yung iba sa inyo gusto nang lumaya. Gusto nang ninyong umalis dito sa situation, relationship ninyo dahil pakiramdam nyo, ito yung naglilimita sa inyo na mas maasikaso or magawa nyo yung mga iba nyo pang pangarap or goals ninyo sa buhay. What is the energy of the third house? Two of Wands. I feel like mas marami kasi ngayong opportunities ahead of you. Lalo na kung yung iba sa inyo ay parang napigilan yung growth ninyo pagdating sa inyong career or yung mga goals ninyo. Yung iba nalimitahan rin kayo sa mga friends na hindi na kayo masyadong nakakapag-bonding sa mga kaibigan ninyo or hindi na kayo nakaka-attend doon sa mga dati nyong napupuntahan ng mga concerts, galaan. So, now is the time for you to reassess your situation. If yung person that you're dealing with is helping you grow or ito ba yung nagiging dahilan kung bakit feeling stuck ka. So, dun mo ma-realize what needs to be done. Lalo na ngayon, marami ring nag-open na opportunity for you na you don't wanna miss. No? You don't wanna miss out on these opportunities. Ayan, kasi sabi rito, your dreams need a practical plan. Yes. So, kung meron kang pangarap, meron kang goal sa buhay, hindi lang naman yan puro isip-isip lang or imagination lang. You really have to take action. Okay? Sarili mo talaga ang number one na tutulong sa'yo. Kasi minsan, naghihintay tayo ng ibang tao na magpupush sa atin, na, mag-encourage sa atin. Paano kung wala? 'Di ba? So, sino na lang yung mag-encourage sa'yo? Ikaw yon, sarili mo yon. Kaya you need to have this conversation with yourself, no? Conversation with yourself na ikaw mismo, i-reassess mo yung sarili mo. Ano ba self ang gusto ko sa buhay? Masaya na ba ako sa ganitong situation? At kung hindi, ano yung pwede kong gawin para makaalis sa ganitong klaseng sitwasyon? May mga pumipigil ba sa akin? Kung meron, ano yon or sino yon? At may magagawa ba ako doon? 'Di ba? So, ikaw mismo yung mag-a-analyze niyan. The energy is gaining. The energy is gaining momentum. Yes. So, mas nagiging ka ngayon. Mas lumalakas yung loob mo na piliin ang sarili mo at mag-focus sa mga bagay na makakapagpaunlad sa'yo. And it doesn't matter. It doesn't mean na pag pinili mo yung sarili mo, iiwanan mo na yung partner mo. Depende kasi yan sa sitwasyon mo sa partner mo. Kung talaga namang deserve niyang iwanan, then yes, iiwanan mo siya. Pero kung it doesn't mean na porket pinili mo yung sarili mo, wala ka nang pakialam sa partner mo. Ibig lang sabihin niya na kapag pinili mo yung sarili mo, mas maaalagaan mo yung sarili mo para mas maayos yung pagiging pakikitungo mo sa partner mo kung dine-deserve niya. 'Di ba? So, that is your reading, Gemini. Thank you so much. See you again.